Start. Ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
4 1 4 5 6. Hello, Paul. Nalabas ang Paul. Alright guys, ito na nga yung regulator o rectifier ng ating motorsiklo. At sabi ni Kuya Mekaniko, ito na daw yung sanin ng problema kung bakit nagkakaroon ng error 46. Class A na rectifier regulator ng brand ay Rayon. Guys, okay na. Hindi na siya nagche-check engine. Start natin. Ayun, good. Wala na yung check engine. Yung. Hi guys, magandang araw po muli sa ating lahat. So, nagbabalik na naman tayo dito sa ating YouTube channel. So, it's me, Mike Moto again. So for today's video, we have another troubleshooting video again at pag-repair dito sa isang klaseng problema na nangyari sa ating motorsiklo after nating mag-long ride sa probinsya ng Nueva Ecija at probinsya ng Aurora, which is napakalayong lugar na isa pang nakakamanghang lugar na napuntahan natin at another travel adventure at motovlogging scene na nangyari sa paglalakbay natin papunta sa lugar na yon. So, papakita natin dito guys, may nangyaring problema na muli sa ating motorsiklo, which is karinawang error din to sa ating mga naka-scooter na motor, lalo na itong MIUI 125, which is error 46. So guys, samahan nyo naman ako para ipakita sa video ito anong mga naging resolution dun sa error code ng naging problema dito sa motorsiklo natin, which is error 46. Ano naging sanin or anong dahilan kung bakit nagkaroon ng error 46 dito sa ating motorsiklo, at ang mga ginawa natin or papaliwanag natin kung ano ba yung error 46 or ano ba yung error code na yun. So let's go guys, samahan nyo muli ako para dito sa isang klaseng vlog. So bago ang lahat, nagpapasalamat po muli ako sa mga taong sumusuporta, sumasubaybay sa channel ito. Wag po kayong magsasawang sumubaybay sa channel na ito. At kung bago ka lang, napadaan or interesado ka sa mga ganitong content or videos or mga post na tungkol dito sa vlog na ito, ay wag mo namang kakalimutang i-hit subscribe button and notification bell para makareceive ka palagi ng mga latest updates at videos dito sa YouTube channel na ito. And we have also Facebook fan page where you can like, share, and follow na rin para maka-receive ka ng mga latest updates doon sa Facebook fan page na to, which is Mike Moto TV. So ipagpatuloy natin guys itong klaseng error code na ito, which is error code 46 na nangyari dito sa ating motorsiklo. So ayan nga guys, ipapaliwanag nga natin dito sa vlog natin or sa video natin ito yung karaniwang sakit or magiging encounter na error dito sa ating sa ganitong klaseng motorsiklo, which is MIUI 125 or mga iba't ibang klaseng scooter na motor, which is error 46. So ano ba yung error 46?
So yung error 46 po ngayon ay klaseng error code dito sa Yamaha motorcycle na ito, which is charging error. So ano ba yung charging error? Yung pong charging error na yon ay isang klaseng error kung na ma-detect ng ating ECU na may nagkakaproblema doon sa charging system. Yung charging system na yon nagbibigay kuryente para tumakbo na maayos o mag-flow ng properly yung electricity or yung kuryente dito sa ating motorsiklo. So kapag po nagka-problema yun ay iilaw po yung ating check engine error na yon, which is error 46. So saan ko ba naramdaman yung yung sakit ng yung error 46 na yun? Katapos natin magkaroon na isang matikabong long ride sa probinsya ng Nueva Ecija at probinsya ng Aurora, ay dumaan tayo sa mga kurbadang daan, uphill road, downhill road, at saka mga iba't ibang klaseng road na na-encounter nandun, which is yun nga, isang napaka-tinding long ride nun na naranasan natin. So ayun nga, pauwi na po ako noon mula doon sa ride na yon. Gabi na nangyari, nasa mambandang Santa Rosa, Laguna. Akala ko nung araw na yon ay parang bumigay ng piston block. Nagbiblink-blink yung ating check engine error na yon sa ating motorsiklo. At umaano na pala yung gulong natin sa unahan. Which is papakita natin dito sa video ito anong mga nagre-remedyo dun sa error na yon. Ipapakita rin natin kung ano ba tong error 46 na to at isang kaunting maikling paliwanag about dito sa na-encounter nating error dito sa ating motorsiklo, which is error code 46. So ayun nga, matapos natin maranasan magkaroon ng motorcycle long ride doon sa Bungabon papuntang probinsya ng Aurora, which is isa sa pinakadelikadong daan dito sa Pilipinas na naramdaman natin at na-experience kung paano yung pagmotorsiklo natin doon, na now is isa na naman nagkaroon ng problema sa ating motorsiklo, which is error 46. So kung hindi mo pa napapanood yung video or yung pag-ride natin dun sa isang klaseng kalsada dito sa Pilipinas, ay maaari mo itong balikan sa playlist ng channel na ito. May title na Our Motovlogging and Travel Adventures. Or kung gusto mo mapanood yun sa Facebook, maaari mo itong balikan sa series or playlist ng channel na ito na may title na Mountain and Volcanoes of the Philippines. Guys, ito na nga, papakita natin dito sa video ito kung ano yung naging remedyo. Ang nangyaring remedyo nga ay yung pinalitan na natin ng bagong voltage regulator yung motorsiklo natin, which is nagkaroon din ng konting troubleshooting doon sa motorsiklo natin. So panoorin natin guys yung resolution na nangyari dito sa ating motorsiklo. Start. Paulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
rectifier ng ating motorsiklo. At sabi ni Kuya Mekaniko, ito na daw yung sanay ng problema kung bakit nagkakaroon ng error 46. Papalitan na natin ito guys. Class A na rectifier regulator ng gun eye rayon. Nakapalitan natin guys. Ayan guys, kinakabat na yung bago regulator ng ating motor. Guys, okay na. Hindi na siya nagche-check engine. Start natin. Ayun guys. Wala na yung check engine. Ayos na. So yun nga guys, napakita na nga natin dito sa video ito yung ano sa nilang problema ngayon, which is yung ating voltage regulator ay bumigay na. So ito po yung voltage regulator na inalis po sa ating motorsiklo. Ang voltage regulator pong ito ay may 4 pins. Sinasaksak po siya doon sa may harness doon sa ating motorsiklo. At ang kaloob-looban po nito ay may electronics component. Kung tawagin ay IC or transistor. Yung transistor na yon at IC po ay yun yung nagko-control po sa kuryente ng ating motorsiklo. Magmula doon sa baterya, stator, paikot po siya from direct current to alternating current. So, magbibigay ng kuryente yung stator na i-regulate nitong voltage regulator natin para ma-maintain yung 12 volts na kuryente na ibibigay ng baterya natin paikot dun sa ating motorsiklo at dun sa ECU. So, kapag po lumampas yung 12 volts na voltahe, mag-iilaw po yung yung check engine error na yon na 46. So kapag umilaw na yon, anong ang possible nga po, yung nangyari nga natin ay nung papasok na rin ako sa trabaho, talagang bumigay na yung baterya. Umusok po yung baterya sa ating motorsiklo, pagkatapos nasunog yung starter natin, nasunog din yung ang tawag ignition coil tsaka yung relay. Yung po yung tatlong component na yun doon sa ating motorsiklo na mapapagana, properly mapatakbo natin yung motorsiklo natin to dito sa klaseng scooter na motor na gawang Yamaha. So after nga natin nakabili din ng voltage regulator, bago natin ipacheck yung voltage regulator ay pinalitan na rin natin ng bagong baterya yung ating motorsiklo. Which is yung brand na pinalit natin sa motorsiklo ay isang klaseng magandang baterya, which is Yuasa, which is nire-recommend ko din to sa mga kapwa natin rider, mga nagmumotorsiklo, itong klaseng baterya na ito, which is yung Yuasa. 12 volts po yung battery na yon na pang scooter na motorsiklo. So ipagpatuloy natin guys ang pag-discuss about dito sa isang klaseng engine code error na ito, which is error code 46. So, magpapakita rin ako guys kung yung some explanation about sa charging system dito sa ating motorsiklo. So, panoorin natin to guys.
Alright guys, welcome back again. So, andito na nga tayo para mapaliwanag ko kung anong nangyari doon sa error code 46 na yun, which is error code 46, charging error. So, papaliwanag ko po ngayon at nagkaroon po ako ng counting hindi naman masyadong kaganda ang drawing para mapaliwanag ko sa inyo kung ano nangyari sa atin. So, nangyari pong error na yon ay error 46, which is nag-overcharge po yung ating motorsiklo. So nangyari, kapag po tinothrottle ko yung aking motor ay tumataas yung voltahe ng ating motorsiklo. So ito po yung pagpapaliwanag ko. So magmula po doon sa pag-throttle ng ating motorsiklo, magbibigay po siya ng kuryente galing po doon sa battery, sa stator, papunta dito sa regulator po natin. So nangyari po, nag-overcharge po siya more than 12 volts. So ito po, ang nangyari po nung pong nagkakaroon ng pagdaloy ng ating kuryente, which is magbibigay ng kuryente ito yung stator natin ng alternating current. So alternating current po ay isang malakas na kuryente. More than 12 volts po yun. Nag-range po siya ng 50 to 100 volts na paulit-ulit po siya na ganun yung magdadaloy doon sa ating battery po. So nangyari, bago po siya dumating sa battery, i-regulate po siya ng regulator o rectifier. So nangyari po, ang kuryente ay hindi na po nakayanan na regular na rectifier natin. So ang nangyari, yung kuryente na lalabas ng stator na to papunta doon sa battery natin ay lumagpos na po sa 12 volts. More than 12 volts na po siya. So nangyari, nasira na po yung ating regulator, tapos dumaloy pa siya sa ating relay, which is nadami na rin po. Tapos yung starter natin wala na rin po, sunog na rin po. At saka po yung ating fuse po ay bumigay na rin po. Nangyari po pong malala ay nasira na rin po yung battery. So ganun po yung ating nangyari sa ating motorsiklo, which is overcharge po siya na error 46. So pag na-distinguish yun ng ECU natin, magbiblink po yung error 46 dito po, na makikita natin doon sa panel ng ating motorsiklo, which is error 46 po. So kapag ganun po yung nangyayari po minsan, ay possible po na masira po yung battery. At yun nga po nangyari sa akin, na nasunugan po tayo ng battery, which hindi na siya, buti nga po hindi na po siya sumabog yung battery na yun. Kasi sa sobrang lakas po ng binibigay nitong stator na to, na kuryente natin, na hindi na nare-regulate na maayos, itong regular na natin ay nadamay na lahat po ang pyesa. Punta doon sa para ma-handle ng properly yung ating motorsiklo para sa pagpapatakbo natin ng smoothly sa kalsada. So ito pong pinapakita ko pong kaunting paliwanag po about doon sa nangyaring error po sa ating motor, ay kaunting kalaman lang po na mabigay ko, mapaliwanag ko po ng ayos kung ano po yung naging sira po sa ating motorsiklo, na magkakaroon din ng kaunting idea kung sa ating mga kapwa rider kung maka-encounter sila ng ganitong error, which is error code 46 na pang MIUI 125. So let's go ahead and continue our vlog. Guys, bukod nga doon sa nag-overcharge, habang nararamdaman natin yung error 46 natin sa ating motorsiklo, ay bigla na lang namamatay ang ating motorsiklo. Parang pagka na-detect siya ng ECU natin, ay nagbibigay ito ng signal sa ating motorsiklo na kapag
nag-range siya ng more than 12 volts pataas, ay mamamatay ng ating motorsiklo. Mag-auto cut off na yung motorsiklo. Kaya yun ang nangyayari sa ating motorsiklo na nagkaroon ng error 46. Alright guys, idagdag ko pa nga, itong ang stator na pyesa sa ating motorsiklo ay nakakapag-provide ng alternating current na kuryente dito sa ating motorsiklo para makapagbigay power sa ating motorsiklo, na magta-transfer siya sa regulator, which is yung regulator naman ay magpa-provide ng direct current or direct DC na papunta doon sa battery at iba't ibang component ng ating motorsiklo, magmula sa mga ilaw, busina, at iba't ibang pyesa sa ating motorsiklo. Right guys, yun nga, napakita natin yung kaunting paliwanag kung paano gumagana yung charging system dito sa ating motorsiklo, which is nagpakita tayo ng kaunting schematic diagram kung paano tumatakbo yung kuryente dito sa ating motorsiklo, which is battery operated tong ating motorsiklo. At yun nga, sana may kaunting na itulong ako sa inyo or tips about dito sa resolution or klaseng paliwanag na ito about sa charging system dito sa motorsiklo natin. Ayun nga, nalaman nga natin na ang problema ngayon dito sa motorsiklo na naresolbahan natin ay error code 46. So last time ay nag-release po ako ng video about sa how to know or the engine code. Last time nung nagkaroon ng check engine error 28 dito sa ating motorsiklo. So kung hindi mo pa napapanood ito, ay maaari mo itong balikan dito sa playlist ng channel na ito na may title na DIY Tutorials and Reviews. Nga guys, napakita na nga natin kung ano naging resolution at papaliwanag kung bakit nagkaroon tayo ng klaseng problema sa ating motorsiklo, which is error 46. At paliwanag ko lang kung bakit nga pala nasisira ang ganitong klaseng pyesa sa ating motorsiklo. So yun nga, nasabi ko, ang voltage regulator na ito ay may electronic component sa kaloob-looban niya. So kapag nagkaroon ng problema sa charging system ng ating motorsiklo, ay bibigay na yung pyesa dito sa ating motorsiklo at magkakaroon nga ng kombinasyon na sira sa ating motorsiklo. At more than that, itong regulator ng ating motorsiklo ay napakatagal na. Year 2016 model at ginagamit pa natin itong motorsiklo natin sa ating paglalong ride sa mga malalayong lugar. So kaya siguro nagpaalam na rin itong ating voltage regulator para mapalitan na siya. Alright guys, dito na po nagtatapos sa video ito at isang klaseng vlog about dito sa naranasin nating check engine error code, which is error 46. At paniliwanag natin dito kung anong ba nangyayari dun sa klaseng engine check error na ito sa ating motorsiklo at yung mga naging resolution natin dito sa ating motorsiklo, which is nagpalit na tayo ng bagong voltage regulator. And I hope so na nagustuhan nyo ulit na karoon tayo ng kaunting discussion about dito sa klaseng engine error kayo ito. At magkita-kita na muli tayo dito sa ating YouTube channel na ito. At muli, ito sa Mike Motovlog or Mike Moto TV. See you again guys. Yeah.